Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata ang ating bida ay nakarating na sa yugto ng True Chi Realm, at napaslang niya na si Huang Hong kaya naman galit na galit ang uncle niyang elder ng Zuan Sword Sect, at kalat na ang nangyaring life and death battle ni Lu Hao at ni Huang Hong sa Bong Xuanjian Sect. At sa pagpapatuloy din ng kabanata si Lu Hao ay bumalik sa puntod ni Zimo para ipaalam dito na naipaghiganti niya na ito. Makalipas ang isang buwan makikita natin si Lu Hao na nagsasanay ng husto, na sabi pa nga niya na ngayon, may 3 araw na lamang bago ang pagtatasa para sa inner at outer na mga disciple. Dagdag pa niya pagkatapos ng isang buwan ng mesensi ng pagsasanay sa harap ng salamin, naabot ko na ang 3 antas ng True Chi. Ang pagpasa sa pagtatasa ay dapat na halos tiyak. Gayunpaman, sa totoong Chi Realm, magagamit ko ang Gang Chi. Mula sa huling pakikipaglaban kay Huang Hong, malinaw na ang Gang Chi ay makabuluhang nagpapahusay sa lakas ng pag-atake ng isang mandirigma. Sa kasamaang palad, ako lang ang isa sa mga outer na disciple na nakarating sa totoong Chi Realm, at walang makapagtuturo sa akin kung paano gamitin ang Gang Chi. Mukhang kailangan kong pumasok sa inner sect para matuto, ngunit may dumating na hangal para antalahin ang pagsasanay niya. Nasabi pa nga ng hangal na si Luo, "Hoy hamak! Saan ka nagtago nitong nakaraang buwan? Hindi ka makakatakas ngayon." Ang ating bida na kilala ang dumating ay nagpanggap siya na hindi ito kilala, nasabi pa nga niya na kung sino ka, at ano ang kailngan mo sakin, dagdag pa niya sa kanyang sarili na kung paano nakarating si Luo dito. Mabilis namang sumagot ang hangal na Luo, nasabi pa nga nito na nakita ko ang teknik na ginamit mo sa life and death na labanan kay Huang Hong noong nakaraan. Dagdag pa niya na sigurado ako na ninakaw mo ang teknik ng Lu family namin, di ba? Galit na galit ang hangal na sinabi kay Lu Hao na payo ko ibigay mo agad ang teknik, kung hindi, babaliin ko ang mga paa mo. Si Lu Hao na nagpapanggap na wala sang alam, ay sinabi niya dito na paumanhin, wala akong ideya kung ano ang iyong sinasabi, dagdag pa niya sa kanyang sarili na mapalad na ako ay malayo sa pangunahing angkan sa loob ng maraming taon, at ang luho na ito ay hindi nakikilala kung sino ako. Nagpalabas naman ng aura ang hangal na kung tawagin ay Gang Chi, nasabi pa nga niya huwag magpanggap, o kung hindi, huwag sisihin ang iyong nakatatanda sa hindi pagiging magalang. Ang hangal nating bida ay napansin ang ginamit ng hangal ay napahinto ito na sabi pa nga niya na iyon ang Gang Chi, na kasalukuyang gusto niyang malaman kung paano ito gamitin dahil siya ay nasa 3 antas na ng True Chi Realm. Mabilis namang sumugod ang hangal sa ating bida na sabi pa nga nito natatakot ka na ba nang makita mo ang Gang Chi? Ang specialty ko ay Gang Chi. Kung hindi mo agad iabot ang teknik, ay paghihiwalayin ko ang katawan mo gamit ang Gang Chi. Ang hangal na umatake sa ating bida ay bahagya lang niya iniwasan ito na parang pinag-aaralan lang niya ang gamit-gamit nitong abilidad, nasabi pa nga niya na Chi na dumadaloy sa mga meridian, patungo sa dantian, so, ganyan pala gamitin ang Gang Chi, kahit papaano ay may natutunan ako. Ang hangal na hindi makatama ay nenes ito na sabi pa nga nito, ang lakas ng loob mo. Sinusubukan mo bang matuto ng katwiran sa pamamagitan ng aking mga pag-atake? Dagdag pa niya habang naghihimutok sa galit na ngayon, sisiguraduhin kong matututunan mo ang iyong aralin. Ang hangal na si Luo ay sumugod na ulit sa ating bida at hindi lang yun dahil ang kanyang Gang Chi ay nagkaroon na ito ng amahi ng wolf. Ang ating bida na kalmado ay natuwa pa ito na sabi pa nga niya na pagkatapos manood ng ilang beses, hayaan mo akong subukan din ito. Ilang sandali lang din ay nagawa niya na ang Gang Chi at ito ay mas kakaiba kahit kakagamit niya lang nito. Kahit si Lu Hao ay nagulat sa kanyang nagawa dahil kakaiba ito sa kanyang mga nakikita na gumagamit nito. Ang hangal na sumugod kay Lu Hao ay nagulat dahil batid niya na mas malakas ito kumpara sa Gang Chi niya, habang papalapit ang atake ni Lu Hao sa kanya ay ramdam niya ang matinding pressure nito. Makikita sa mukha ng hangal ang takot na ekspresyon nito sa kanyang nakikita. Hindi pa man lumalapat ang kamao ni Lu Hao ay makikita ang malakas na pressure nito dahil ang mukha ng hangal ay halos hindi na may pinta. Si Guchen at ang disciple ay nagmamadaling patungo kay Lu Hao sa kadahilanang sinabi ng disciple kay Guchen na nakita niya si Lu Hu na inaatake si Lu Hao.
Hindi pa man sila na nakakalapit ay naramdaman nila ang malakas na atake na nagmula kung saan na anden si Lu Hao at ang hangal na si Luwu. Sinabi naman ng disciple kay Guchen na nakita mo naglalaban pa sila hanggang ngayon. Nag-alala naman si Guchen kay Lu Hao na sabi pa nga niya na hindi, matagal na akong nasa Niman at naiintindihan ko ang lakas ng disipulo ni Niman. Dagdag pa niya na ang mga disipulo ng Niman ay hindi lamang may mas mahusay na talento kaysa sa mga alagad ng outer na sekta, ngunit mayroon din silang masaganang mapagkukunan ng pagko-cultivate at gabay mula sa mga kilalang guro. Kapag nagsimula na silang mag-away, walang alinlangang matatalo ang outer na sekta. Bukod dito, ang Luwu ay isang dalubhasa sa Chi Realm sa ikalimang antas. Isang tao kahit ako, sa ikalawang antas ng Chi Realm, ay hindi nang ahas na magalit, samantalang ang Haolu ay mula lamang sa outer na sekta. Dagdag pa niya habang mabilis na tumatakbo bayaran mo lang yan Haolu ayos na. Nang makarating siya sa lokasyon kung saan si Lu Hao at Luwu ay mabilis niyang sinigaw na Luwu binabalaan kita na huwag mong saktan si Haolu. Ngunit natigilan siya saglit nang makita niya ang sitwasyon at ang kalagayan ng hangal na si Luwu. Ang hangal na si Luwu ay naghihikapos na iniinda ang ginawang atake ni Lu Hao sa kanya. Baka sa mukha nito ang kamao ng ating bida dahil sa kahangal niya. Ang disciple at ang kaibigan ni Lu Hao na si Guchen ay gulat na gulat nang makita nila ang sitwasyon ni Luwu. Nasabi pa nga niya na kung ano ang nangyayari. Masaya namang binati ni Lu Hao si Guchen na matagal-tagal na din na hindi tayo nagkikita Guchen. Si Guchen na hindi pa din makapaniwala ay nagtanong siya ng seryoso na si Luwu ay talagang isang 5th level Chi Realm expert. Natalo mo ba siya? Mabilis namang sumagot si Lu Hao na oo masasabi kong ang sanay nga siya. Ngunit isang subok ko lang natutunan ko na ang Chi energy niya. Nagulantang naman si Guchen at ang disciple na sabi pa nga ni Guchen na ano natutunan mo ang Chi energy niya ngayon lang. At nagawa mong gamitin ang Chi Realm expert na katulad ni Luwu matapos mong matutunan ito ng ganong kabilis. Dagdag pa niya na ngunit hindi ito imposible. Dahil nabalitaan ko na ikaw ay nasa onang antas na ng Chi Realm, nakangiti namang nakikinig si Lu Hao sa kanyang kaibigan. Lalo siyang nagulat nang mapagtanto niya na isa itong nakakatakot dahil kung ang unang antas ay matatalo lang ang nasa 5th na antas. Dahil sa mga sinabi ni Guchen ay napagdesisyonan na lang ni Lu Hao na ipakita niya ang antas ng kanyang Chi Realm, kaya naman nagpalabas siya ng matinding enerhiya, at masasabing ito ay nasa ikatlong antas na ng Chi Realm, kaya naman si Lu Hao ay nasa ikatlong antas na ng True Chi Realm. Nasabi pa nga niya habang nakangiti na ang unang antas ay ang aking lakas noong isang buwan pa lang. Lalong sumabog ang pagkabigla ni Guchen at ang kasama niyang disciple, nasabi pa nga ni Guchen na so kung ganun ay nagawa mong pataasin pa ng 2 antas ito ng isang buwan lang, dagdag pa ng disciple na ang iyong talento ay higit na nakakatakot kaysa sa kakayahang malampasan ng isang ikalimang antas na kalaban. At tuluyan hanggang bumagsak ang mundo ni Guchen na sabi pa nga niya na pinilit kong makapasok sa ikalawang antas ng Chi Realm pagkatapos ng mahabang pagsasanay sa Niman, at nalampasan mo ako. Dagdag pa ni Guchen na aba, nasa outer sect ka lang, paano ka nagko-cultivate ng ganun kabilis? Mabilis namang tinuro ni Lu Hao na dito lang. Dagdag pa niya na laging sinasabi ng mga tao na ako ay likas na matalino, kaya ganun? Napag-isip-isip ni Guchen na palagi kong nararamdaman na may tinatago itong batang ito. Sinabi ni Guchen kay Lu Hao bago umalis na ngunit kung titingnan mo ito sa ganitong paraan, ligtas kang makapasa sa pagtatasa para sa mga Niman at Wyman na disipulo sa pagkakataong ito. Dagdag pa niya na tandaan mo yung sinabi ko sa'yo dati, pag pumasok ka sa Niman, huwag kang pumili ng Tai Yun-feng, kung gagawin mo ang iyong buhay ay maaaring matapos. Tahimik naman na pinakikinggan ni Lu Hao ang sinasabi sa kanya ng kanyang kaibigan, awkward namang sumang-ayon ang ating bida na sabi pa nga niya, na sige, talagang hindi ko pipiliin ang Tai Yun-feng. Habang pinagmamasdan ni Guchen si Lu Hao ay napangiti na lang siya dito, bago makalayo ay sinabi ni Guchen kay Lu Hao na hanggang sa muli nating pagkikita. Magtungo naman tayo sa Wang's residence, na ang kanyang disciple ay nagsumbong na si Lu Hao ay tumaas na naman ang antas, galit namang sinabi ng hangal na si Wang Yu, ano? Naabot na ni Haolu ang ikatlong antas ng Chi Realm. Dagdag pa niya habang galit na upang maabot ang ikatlong antas ng Chi Realm, hindi ba't ginagawang hindi magagapi ang Haolu sa pagtatasa? Naiinis niyang sinabi na hindi. Kapag nakapasa siya sa pagtatasa at pumasok sa Inner Niman bilang isang disciple, mahihirapan akong kumilos laban sa kanya. Matapos niyang mapag-isipan ang mga plano niya, ay mabilis niyang pinag-utos sa disciple na hanapan mo ako ng assassin mula sa templo ng killer na may ikalimang antas ng Chi Realm. Huwag mag-abala sa mga detalye.
Mabilis namang sumunod ang hangal na disciple. Ngunit lingid sa kaalaman ng hangal na Elder Huang Yu, na ang nasa ikalimang antas ng Chi Realm ay walang silbi sa bida nating hangal. Habang mabilis na paalis ang hangal na disciple, ay napag-isipan ng hangal na Elder Huang Yu na nais kung ang assassin ay magkaila bilang isang panlabas na disciple ng sekta at lumahok sa pagtatasa. Gigil na nag-aantay ang hangal na Elder Huang Yu sa mga darating na mga kaganapan. Nasabi pa nga niya na siguraduhing patayin ang Haolu sa panahon ng pagtatasa. Makalipas ang 3 araw, ay ito ang oras ng pagtatasa, makikita ang elders at ang hangal na si Elder Huang Yu. Sabi pa nga ng elder sa lahat ng mga kalahok, na ngayon ay nagsisimula muli ang biennial assignment para sa Niemann at Wyman disciples. Tulad ng mga nakaraang taon, ang pagtatasa ay isinasagawa pa rin sa pamamagitan ng mga labanan sa arena. Ang mga piling alagad na ito ay nagtatanggol sa arena, naghihintay ng mga hamon mula sa iba pang mga alagad. Ang mga nagtagumpay sa hamon ay nagiging bagong arena masters, naghihintay ng iba na hamonin sila. Sa pagtatapos ng pagtatasa, ang nangungunang 50 na may natitirang mga talaan ng kalidad para sa pagpasok sa Niemann. Ngayon, inanunsyo ko ang opisyal na pagsisimula ng Niemann at Wyman Disciple Assessment. Nang marinig ng mga disciples ang sinabi ng elder na magsisimula na ang pagtatasa, ay nagsigawan ng mga disciples na nanunood, ilang sandali lang din ay nagsimula na ang labanan ng mga disciple, at makikitang tuwang-tuwa ang mga nanunood sa kanilang mga nasasaksihan labanan, iba't ibang mga kakayahan ang pinapamalas ng mga kalahok sa gitna ng pagtatasa. Upang makabilang sa 50 top disciples at makapasok sa inner disciple. Si Lu Hao na pinagmamasdan ng buong arena ay nasabi niya na ang pagtatasa ay live na pinapanood ng mga tao, at napakaraming tao sa bawat arena. Ngunit nagtataka siya na kung bakit wala pang gustong sumpa sa arena kung saan siya nakatayo. Nadismayado siyang sinabi na wala kahit isang challenger sa ilalim ng arena ko. Dagdag pa niya na ito ay dahil ang aking reputasyon ay masyadong nakakatakot, at walang sino man ang nang-ahas na hamonin ako. Napaka-boring naman ang pagtatasang ito. May-ami pa ay may isang hangal na assassin ang gusto siyang makalaban. Naalam naman natin na ito ang assassin na kinuha ng hangal na elder upang paslangin si Lu Hao. Ang mga disciple na nakitang may humamon kay Lu Hao ay nagulat sila na sabi pa nga ng mga taano. Ang isang baguhan ay sinubukang hamonin si Hao Lu. Kahit na ang mga alagad ni Niemann ay hindi siya kayang talunin, ang taong ito ba ay gustong mabugbog. Tuwang-tuwa naman ang bida nating hangal nang mayroon ng gustong makipaglaban sa kanya na sabi pa nga niya, sa wakas, hindi na magiging boring, bilisan mo at umakyat dito. Mabilis namang umakyat ang hangal na assassin sa arena. At unti-unting nagsisilapitan ang mga manunood na disciples. Natuwa naman ang hangal na Elder Huang Yu nang makitang nagsimula ng kumilos ang kanyang binayarang assassin na sabi pa nito, akala ba ni Haolu ay mahina ang bagong dating. Isa itong propesyonal na assassin na naimbento ko mula sa templo ng assassins. Ang assassin na ito ay nasa ikalimang antas ng Chi Realm, higit pa sa sapat upang harapin ang Haolu sa ikatlong antas. Maya-maya ay sinabi ni Lu Hao sa hangal na assassin na kaibigan, dahan-dahan lang ako mamaya, dahan-dahan lang tayong lumaban. Sumagot naman ang hangal na assassin na sabi pa nga nito habang hinahanda ang kanyang espada na ayos lang pero paano kung paslangin kita ng mabilis. Mabilis namang sumugod ang hangal na assassin na hindi naman namulaya ni Lu Hao na nasa harapan niya na ito. Mabuti na lang ay naiwasan niya pa ito ng bahagya, napaisip siya nang makita niya ang espada na gamit nito, ay nasabi na lang niya na ito ay Chi-infused sword, dagdag pa niya na ang nilalang na ito ay nasa Chi realm. Dahil ang mga nanunood na disciples ay hindi din ito nakaligtas sa kanila at nakilala ang Chi-infused sword na ginamit ng assassin, dagdag pa ng isa na nasa Chi realm din ba itong outer sect disciple. Sinabi din ng ating bida sa assassin na ang pagkontrol sa Chi-infused sword ay nangangailangan ng napakataas na kasanayan, hindi ko pa ito lubos na naiintindihan. Kaya may mga taong katulad mo sa mga panlabas na alagad ng sekta. Natuwa naman ang hangal na assassin sa sinabi ni Lu Hao kaya naman sinabi niya na isang Chi-infused sword lang ito, ganun ba kakakabigani? Mabilis namang naglaho ang hangal na assassin sa kinatatayuan niya. Dagdag pa niya habang inaatake si Lu Hao na kung gusto mong matuto ng teknik na ito, ay kailangan mong ihanda ang iyong sarili para ibayad ito. Nagtaka naman ang hangal natin bida sa mga sinabi nito,
lingid sa kaalaman ng hangal na assassin ay matatakot ang bida nating hangal, ang hindi niya alam ay pag-aaralan pa nga ang teknik niya, habang nakikipaglaban. Habang iniiwasan ni Luhaw ang atake ng hangal na assassin ay unti-unti niya itong naiintindihan. Lahat ng ginagawang atake ng hangal na assassin ay madali lang naiiwasan ng bida nating hangal, at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pinag-aaralan ang teknik nito. Napangiti naman ang hangal na assassin, nasabi pa nga niya, ang tanga mo nakaharapin ng chi-infused sword, maglakas loob kang harapin ako sa malapitang labanan. Dagdag pa niya na naghahanap ka ba ng kamatayan, para labanan ako ng malapitan ay isang malaking pagkakamali. Sa ginawang atake ng hangal na assassin ay nag-conworry ang hangal nating bida na nasaksak na siya nito. Umarte siyang unti-unti na siyang namamatay dito. Gulat naman ang mga disciple na nanunood nang makita nila ang ginawa ng assassin, nasabi pa nga nila na ang taong ito ay talagang napatay niya si Hao Lu. Ngiting tagumpay naman ang hangal na Elder Huang Yu sa pag-aakalang napaslang na ang ating bida, nasabi pa nga niya na magaling natapos mo din ang trabaho. Mayabang namang sinabi ng hangal na assassin sa lahat ng nanunood na ito ba ang top disciple ng Outer Sect, tuwang-tuwa niyang sinabi na sa ilang galaw lang, naging kaluluwa na siya sa ilalim ng espada ko. Ang ating bida naman na naririnig ang kay-abangan ng hangal na assassin ay naiinis na ito, na sabi pa nga niya, isang hangal, sino nagsabing ako ay patay na? Maya-maya pa ay tumigil na si Luhaw sa pag-arte at sinabi niya na anong kinaiingitan mo, napalinggan ang hangal nang marinig niyang may nagsalita sa likod niya. Sa gulat ng hangal ay sinabi niya na hindi ka papatay, paanong hindi ka patay matapos kung tuso ka ng puso mo? Nagtaka din ang mga disciple na nanunood nang makita nila ang espada na nakatarak sa dibdib en Luhaw, na sabi pa nga nito, sandali lang, bakit kaya ang saksak ni Hao Lu ay kakaiba? Dagdag pa niya na dahil walang talam na lumalabas sa kanyang likuran. Masayang namang sinabi ni Luhaw sa hangal na maraming salamat sa iyong pagtuturo, ang iyong chi-infused sword technique ay hindi na masama. Dagdag pa niya na pinag-aralan ko ito habang nakikipaglaban sa iyo kanina. Maya-maya pa ay hinugot niya na ang espada sa kanyang dibdib. Gulat na gulat ang mga hangal na nakita ang ginawa ng ating bida, nasabi pa nga nila na nakaligtas sa malubhang pinsala sa puso at natutunan ang chi-infused sword. Sinadya ko siyang isama sa malapitang labanan upang pagmasdan at pag-aralan ang chi-infused sword. Dagdag pa niya, at ito ay tila tumusok sa puso. Sa totoo lang, sa sacred mirror space lang ito pumasok na nasa dibdib ko. Habang dahan-dahan na lumalapit sa hangal ay pinapalabas niya ang enerhiya kasabay ang natutunan niyang teknik na chi-infused sword. Gayunpaman, kahit na ito ay isang pagtatasa lamang, sinubukan mo akong patayin. Kung ganun ay hindi ako magpipigil sa pagkakataong ito. Kaya naman ihanda mo ang iyong sarili. Ilang sandali lang din ay mabilis na sumugod ang ating bida sa hangal na assassin. Sinabi naman ng hangal habang dumedepensa na mayabang, sa tingin mo matatalo mo ako ng ganito? Panoorin mo ang galaw ko. Dito nga ay mabilis na tinamaan ni Luhaw ang hangal na assassin. Makikita na nahawi ni Luhaw ang kanyang atake at nagkaroon ng opening ang hangal niyang katunggali. Ilang sandali nga lang din ay ginamit niya na ang teknik na natutunan niya sa hangal na assassin. Nakadepensa naman ng bahagya ang hangal. Nasabi na lang niya na ito ba ang lakas ng baguhan? Dagdag pa niya na paano niya malalampasan ang isang realm para talunin ako. Dahil nahihirapan na siya ay umatras muna siya at nag-teleport. Na ikikinagulat naman ni Luhaw dahil nawala ito bigla sa harap niya, ang hangal na nag-teleport sa likod at naghihikapos sa kanyang natamong pinsala. Mga disciple na nanunood ay nagulat sa nilalang nakatunggali ng ating bida, kaya naman nagkomento agad sila na sobrang bilis at na naiwasan ang ginawang atake ni Luhaw. Dagdag pa nga ng isa na kung anong classing footwork ang ginamit ng hangal na assassin. Napasigaw naman ang elder nang makita niya ang ginawa ng hangal na assassin, na sabi pa nga nito na isa yang Keller's Timeless Void Blinkang technique. Dagdag pa niya na ang isang yan ay kabilang sa Temple's Assassin. Kaya naman mabilis niyang ipinag-utos na nahulihin ang Keller's Temple's Assassin, at huwag hayaan na makatakas ito. Nenas naman ang hangal na Elder Huang Yu, na sabi pa nga niya na isang hangal, bakit mo hinayaan na ipakita ang iyong pagkakakilanlan? Mabilis naman na kumilos ang mga disciples, nasabi pa nga nila na kung saan pupunta ang lapastangan na katulad niya. Nasabi na lang niya na nakakainis, kapag nagpatuloy ito ay mamatay ako dito, wala na akong pakialam kahit na nalantad na ang pagkakakilanlan ko ay kailangan kong makatakas sa pagkakataong ito. Kaya naman ginamit niya ang Void Blinkang technique upang makatakas. Nasabi na lang ng mga disciple na sobrang bilis ng Void Blinkang technique, hindi ko siya mahuhuli sa ganitong pagkakataon.
Napangiti naman ng hangal na assassin sa pag-aakal ang walang sino naman ang kayang makaabol sa kanya. Si Lu Hao na sabay-sabay na ginamit, ang Yaoguang Battle Chi Technique na sinamahan ng Chi-Infused Sword Technique, at ang lakas ng 30,000 ginto sa isang atake. Napalingon naman ang hangal na assassin na sabi pa nga niya na kung ano ang ingay na naririnig niya. Ilang sandali lang din ay pinakawalan na ni Lu Hao ang kanyang atake na pinagsamang Yaoguang Battle Chi Technique at ang Chi-Infused Technique na aabot sa 30,000 ang gastos. Natulala na lang ang hangal na assassin sa kanyang nakikita at hindi na siya nakaiwas. Kaya naman inabutan na siya dito at nilamon ng atake ni Lu Hao. Sa lakas ng atake ni Lu Hao ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa buong arena. Bumagsak ang hangal na assassin dahil sa kanyang natanggap na pinsala dahil sa lakas ng atake. Makikita sa hitsura ng hangal na assassin na hindi basta-basta ang atake ni Lu Hao dahil nawalan na ito ng malay. Napangiti ang ating bida na sabi pa nga niya na hindi niya inaasahan ang pinagsamang lakas na natutunan niyang teknik, at masasabing ito ay kahangahangang abilidad. Dagdag pa niya na ito ay medyo masakit sa akin dahil gumastos ako ng 30,000 ginto at ang Earth Vein Stone. Ang mga disciple na nanunood ay gulat nang mapabagsak ni Lu Hao ang membro ng Killer Temple Assassin. Nasabi pa nila na ang Outer Disciple Sect Hao Lu ay nagawa talagang pabagsakin ang assassin. Nagkaroon ng malakas na ingay ang buong arena dahil sa kanilang nasaksihan, kaya naman pinuri nila si Lu Hao na sabi pa nga ng mga disciples ikaw ang pinakamalakas sa Outer Disciple Sect, nahihiya namang sinabi ni Lu Hao na masyadong mataas ang pagpuri. Agad-agad naman na pinaimbestigahan ng elder ang assassin kung saan nagmula ito, mabilis naman nasunod ang disciple. Ang hangal na si Elder Huang Yu ay kinabahan na sabi pa nga niya na muntik na siya dun mabuti na lang at namatay ang assassin, dahil kung hindi pati ako ay malalantad. Pero hindi ko nagawang mapaslang si Lu Hao, kaya naman kailangan kung kumilos sa mga susunod na pagkakataon. Maya-maya pa ay in-announce na ng Elder na hindi inaasahang pangyayaring aksidente pero ang pagtatasang ito ay natapos ng dahan-dahan. Gayunpaman kahit na may mga ilang sorpresa. Ang pagtatasang ito ay matagumpay na natapos. Ilang sandali lang din ay in-announce na ng elder na si Huang Yu, na sala rin sa planong paslangin si Lu Hao. Sinabi ni Elder Huang Yu na si Zhang Long, na ipinagtanggol laban sa 5 kalaban, pinili ng Xuanjian Pick at Hao Yu Pick, lumapit upang piliin ang iyong kaugnayan sa panloob na sekta. Si Li Jin, na nagtanggol laban sa 4 na kalaban, na pinili ng Feishing Pick at Denge Pick, mangyaring lumapit dito. Ang ating bida na masayang-masaya na sabi pa nga niya na sa wakas ay natapos na, subalit iniisip ko kung ano ang pick na pipiliin mamaya. Nang makita ng Elder Huang Yu ang pangalan ni Lu Hao ay nainis ito bahagya, kaya naman sinabi niya na ang Hao Lu ay nakasalalay sa isang kalaban, hindi pinili ng anumang pangunahing pick. Gulat na gulat ang ating bida at parang bumagsak na ang kanyang mundo nang marinig niya ito, nasabi pa nga niya na isa pa ring disciple sa outer ng sekta. Galit na galit ang ating bida na sabi pa nga niya na Elder Huang Yu, nakapasa ako sa pagsusulit ng patas at lantaran, bakit hindi ako ang napili? Ang bilang ng mga alagad na napili ay batay sa bilang ng mga kalaban na natalo sa inner and outer sect disciple na pagtatasa. Isang tao lang ang natalo mo, kaya syempre, walang pumili sa'yo. Dahil sa sinabi ng elder ay may sumigaw na disciple na sabi pa nga nito si Lu Hao ay isang matalino na nagawang talunin ang Killer's Temple. Dahil sa sinabi ng isang disciple ay nakumbansi ang mga nanonood na nasabi pa nga nito eksakto. Ang pagkatalo lamang sa isang kalaban ay mas malakas kaysa sa iba na nagtatanggol laban sa isang dosina, isa itong hindi patas. Napatingin naman ang elder kay Elder Huang Yu dahil sa mga naririnig nila, si Elder Huang Yu na nanatili sa kanyang kinatatayuan at sabi pa nga niya sa kanyang sarili na sinuhulan ko na ang inner sect elder. Dagdag pa niya na hanggat walang pumipili kay Hao Lu marami akong pagkakataon para mawala siya. Maya-maya pa ay may lumapit na sabi pa nga nito na ako ang leader ng Tai Yunfeng ay handang tanggapin si Hao Lu. Ang Tai Yunfeng na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang kaibigan na si Guchen na wag tangkain na piliin ito dahil manganganib daw ang buhay niya. Napahinto naman ang mga disciple nang marinig nila ang nagsalita, pati ang ating bida ay nagulat din sa kanyang narinig. Lalong-lalo na ang hangal na Elder Huang Yu at napatingin pa nga ito kay Mu Feifan, na kung bakit. Kaya naman tinanong niya si Mu Feifan na sabi pa nga niya, na Mu Feifan, bakit sinira ng Tai Yunfeng ang tradisyon nitong hindi pagtanggap ng mga bagong alagad ngayon?
Dagdag pa niya na pinagbabawalan kitang tumanggap ng mga alagad para sa Tai Yunfeng. Dahil sa sinabi ng Elder Huang Yu ay nag-iba ang ekspresyon ni Mu Feifan na sabi pa nga niya na bakit kailangan mong pakialaman. Sa kahangal ni Elder Huang Yu ay nena si Mu Feifan kaya naman ginamitan siya dito ng Chi Domain na mas malakas kumpara sa kanya. Habang napapaluhod ay nasabi na lang niya na kung anong klaseng Chi Domain ito dahil isa itong makapangyarihan, si Mu Feifan ba ay hindi isang basura. Dahil sa mga sabi-sabi ang pagkakaalam ng lahat ay ang tulad ni Mu Feifan ay isang basura na lang dahil lumpo daw ito. Gulat na gulat din ang mga disciple na makita nila ang nangyari na sabi pa nga nila, na ano ang nangyayari si Huang Yu talagang ay lumuhad sa dapat na basura, na si Mu Feifan, dagdag pa ng isa bakit ang yabang ni Mu Feifan. Sinabi din ng isa na hindi mo ba alam. Si Mo Feifan ay dating personal na disipulo ng sect master na pinuntahan lang niya sa Tai Yunfeng pagkatapos na baldado. Ayon sa seniority, si Huang Yu ay isang antas pa rin sa ibaba niya. Maya-maya pa ay sinabi na ni Mo Feifan na yung nagngangalang Hao Lu, payag ka bang sumama sa Tai Yunfeng ko? Habang nahihirapan si Elder Huang Yu ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na kahit na handa kang tanggapin, ang Tai Yunfeng ay kasumpa-sumpa sa pagiging pik ng mga basura. Dagdag pa niya na walang hangal ang sasali sa sugal ng pagiging baldado. Nasabi na lang ni Lu Hao na sa palagay ko ang mga pangunahing pik ay maliwanag at malinaw. Ngunit ngayon, nang walang tugatog na tumatanggap sa akin, pinahintulutan akong makita sa mga mapagkunwari na mukha ng mga pik na ito. Kaya naman ang bigay ng galang si Lu Hao kay Mu Feifan. At sinabi niya na ngayon ay tinutulungan ako ni brother mo kapag ako ay nakahiwalay at walang magawa. Ako si Hao Lu, ay walang dahilan para tumanggi. Nagtaka naman si Elder Huang Yu sa kanyang mga narinig galing kay Hao Lu. Kaya nasabi na lang niya na kung bakit ang tulad ni Hao Lu ay nakumbansi ni Mu Feifan. Gulat na gulat ang mga disciple nang marinig nila ang sinabi ni Lu Hao na sabi pa nila na tama ba ang narinig ko. Ang pinakamalakas na newcomer, na si Hao Lu, ay talagang tinanggap ang imbitasyon mula sa pinakawalang kwentang Tai Yunfeng. Dagdag pa ng mga ito na siya ay wasak habang buhay. Sinabi naman ni Mu Feifan na narinig ito ng lahat, mula ngayon, ang Hao Lu ay kabilang sa Tai Yunfeng. Dagdag pa niya na para sa ilang aso, mag-ingat na huwag kumagat ng basta-basta lang. Galit na galit si Elder Huang Yu na sabi pa nga niya sa kanya sarili na buweset, tinanggap talaga ng Mu Feifan si Hao Lu sa harap ko. Dagdag pa niya na nakakainis. Tinanggap talaga ni Mu Feifan si Hao Lu sa harap ko. Mas magiging abala ang pakikitungo ko kay Hao Lu sa hinaharap. Gayunpaman, ang Tai Yunfeng ay ang pinakamasamang inner na sekta. Kaya gusto kong makita kung anong uri ng basura ang Hao Lu sa hinaharap. Maya-maya pa ay nakarating na si Lu Hao sa residence ng Tai Yunfeng, nasabi pa nga ni Xiang Wentian na master ng Tai Yunfeng, pinili ka ni Feifan para sumali sa Tai Yunfeng ko bilang bagong disciple. Narinig ni Lu Hao ay mabilis siyang nagbigay galang dito at sabi pa nga niya na oo Master Xiang Wentian, mula ngayon ako, si Hao Lu, ay iyong disciple simulang ngayon, naisip na lang niya na paulit-ulit akong pinayuhan ni Gotchen na huwag pumili ng Tai Yunfeng, ngunit sa hindi inaasahan, sumali pa rin ako, pero masarap sa pakiramdam ang pagkakaroon ng suporta ng sekta, kahit sa Tai Yunfeng, ayos lang, maya-maya pa ay masayang sinabi ni Lu Hao kay Master Xiang Wentian na Master. Ano ang dapat kong pagtuunan ng pansin sa pag-cultivate pagkatapos sumali sa Tai Yunfeng? Ito ba ay ang masigasig na pagsasanay sa iyong tunay na pamamaraan ng paghahatid? Sa mga sinabi ni Lu Hao ay biglang naghagi si Master Xiang Wentian ng asarol na sabi pa nga niya na kung ano ang iniisip ni Hao Lu. Nagtataka naman si Lu Hao kung bakit hinagisan siya ng asarol. Mapang-asar na sinabi ni Master Xiang Wentian na pumunta ka at magbungkal ng mga lupa para sa akin. Napabuntong hininga naman si Mu Feifan na sabi pa nga niya na sa wakas ay hindi na siya ang gagawa ng trabahong ito. Gulat na gulat siya nang marinig niya ang kanyang gagawin na pag-cultivate, habang hawakwak niya ang asarol ay napaiyak na lang siya dito. Ilang sandali lang din ay nagsimula na siyang magbangkal ng lupa na sabi pa nga niya na ang pagpasok sa inner na sekta, naisip ko na ito ay magiging maluwalhati. Ngunit sa hindi inaasahan, ito ay pagbubungkal. Ito ay mas masahol pa kaysa sa pagiging nasa outer na sekta. Gayunpaman, pagkatapos maging isang alagad ng panloob na sekta, natutunan ko ang tungkol sa isang eksklusibong sistema para sa mga disipulo ng panloob na sekta.
Ang mga alagad ng panloob na sekta ay maaaring makaipon ng mga puntos ng kontribusyon sa pamamagitan ng pagkumpleto ng ilang mga gawain sa sekta. Halimbawa, ngayong nagsasaka ako para sa Tai Yunfeng, makakaipon ako ng 10 kontribusyon na puntos. Kapag mayroon kang sapat na kontribusyon na puntos, maaari mong ipagpalit ang mga ito sa silid-aklatan ng sekta para sa mga diskarte at higit pa. Gayunpaman, ang isang pamamaraan ay karaniwang nagkakahalaga ng ilang libong puntos ng kontribusyon. Gaano katagal bago makaipon ng mga puntos sa pamamagitan ng pagbubungkal? Maya-maya pa habang nagpapahinga si Lu Hao ay may nagtanong na nasabi pa nga nito na ikaw ba ang bagong inner sect disciple na nagngangalang Hao Lu? Napahinto naman si Lu Hao sa kanyang pag-inom nang marinig niya ito. Dagdag pa ng 3 hangal magmadali at mag-ambag ng iyong mga puntos ng pagiging anak na kabanalan sa amin, ang mga nakatataas na miyembro ng inner na sekta. Kung hindi, babaliin ko ang iyong mga binti. Napangiti naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na kayo ba ang mga nakatatanda na sinusubukang agawin ang mga kontribusyon na puntos naming mga bagong dating. Naalala niya ang sinabi ng sekta na sabi pa nga niya, siya nga pala, pinahihintulutan ng sekta ang pandarambong sa mga kontribusyon ng iba. Mabilis naman na sumang-ayon ang hangal na tama iyan. Medyo malakas ka lang sa mga basurang panlabas na sekta. Habang sumusugod ay sinabi niya kay Lu Hao na sa sandaling pumasok ka sa inner na sekta, ipapaalam namin sa iyo, ikaw ay walang iba kundi ang ilalim na layer. Ngunit ang kanyang kahangal na pagtatangka ay napalitan ng isang suntok sa mukha, na kalaunan ay tumalsik pa ang ngipin nito. Sa ginawa ni Lu Hao ay bumalik ito kung saan sila nakatayo kanina. Nagulat naman ang dalawa niyang kasama sa ginawa ni Lu Hao. Nakangiti ng malademonyo si Lu Hao na sinabi niya na paumanhin, gusto kong humingi ng mga pulang sobra sa mga nakatatanda. Dagdag pa niya na senior na parito ako para mangolekta ng pera. Hindi ito pwede, parang maling pagkakataon ang napili ko. Matapos niyang bugbugin ang 3 hangal ay kinuha niya ang mga contribution points na mga ito. Nasabi pa nga niya na maraming salamat sa mga seniors gift. Tuwang-tuwa ang ating bida habang binibilang niya ang kanyang mga nakuhang contribution points. Nasabi na lang niya na hindi ko akalain na sa isang iglap ay magkakaroon ako ng 4,000 kontribusyon. Maaari akong pumunta sa library para makipagpalitan ng martial arts techniques ngayon. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa library at makikitang hindi ito basta-basta dahil sa angking ganda nito. Sa loob ng library ay makikita ang iba't ibang mga teknik na pwede mong matutunan anuman ang naisin mo at ang nababagay sa iyo. Napaisip bigla si Lu Hao na sabi pa nga niya nagsisimula silang lahat sa paligid ng 40 hanggang 50,000. Ganito ba kamahal ang martial arts technique sa library? Sa una, gusto kong makakuha ng martial arts technique sa kategorya ng body technique. Ngayon ay tila mas mabuti kung ako ay matapat na pumunta at robin ang aming masamang nakatatandang kapatid, at pilitin silang sumuko. Maya-maya pa ay nagsalita ang tinatawag niyang fairy ng Yaoguang Holy Mirror, na sabi pa nga nito, mayroong isang martial arts technique sa kategorya ng body technique doon. Gulat siya dito kaya nasabi niya na ang boses na ito, ikaw ang fairy na Panginoon sa banal na salamin ng Yaoguang. Mabilis naman na sumang-ayon ito na sabi pa nga niya, oo nakikita ko ang labas ng mundo sa pamamagitan ng banal na salamin. Sinabi naman ni Lu Hao sa fairy na kung bakit hindi sumulpot si Senior noong nasa panganib ako noon. Mabilis naman siyang sinagot ni Master Fairy na inubos ko ang oras ko sa pagtulog, kaya naman hindi kita mapapansin ng regular. Maya-maya pa ay tinuro na ng Fairy na pumunta doon at kunin ang martial arts technique na tinatawag na Phoenix Void Sky Technique. Bagamat ito ay isang fragment ng Yellow Rank, hindi ito isang ordinaryong martial arts technique. Ilang sandali lang din ay nakuha niya na ang pinapakuha sa kanya ng Fairy. At mabilis na binayaran ito sa tagabantay ng library, nasabi pa nga nito na baliw ka ba? Sigurado ka bang gusto mong ipagpalit ang trash book na ito? Mabilis naman na kinumpirma ni Lu Hao na oo, kung tutuusin, ang mga naipon kong kontribusyon na puntos ay sapat lamang para sa isang ito. Nakakainip talaga ang mga kabataan, kung ako, mas gugustuhin ko pang mag-ipon ng ilang taon kaysa ipagpalit sa basurang ito. Nasabi na lang ni Lu Hao na trash book ba ito? Ang napulot kung ito ay kayamanan. Maya-maya pa sa labas ng library ay tinanong niya ang fairy na sabi pa nga niya, Fairy Master, anong sekreto meron itong Phoenix Void Sky Technique? Mabilis namang sumagot si Fairy Master na ang martial arts ng mandirigma ay nahahati sa 4 na antas, langit, lupa, misteryo, at dilaw, na may tig-3 grado.
Sinasabing kayang sirain ng heaven-rank martial arts ang langit at lupa. Bagamat ang yellow-rank martial arts ang pinakamababang antas. Hindi ibig sabihin na lahat ng yellow-rank martial arts ay walang silbi. Ang espesyal na bagay sa Phoenix Void Sky Technique ay isa itong martial arts technique na maaaring umabant sa ranggo. Maaari itong mag-evolve mula sa dilaw na ranggo hanggang sa ranggo ng langit. Natulala na lang ang ating bida nang marinig niya ang mga sinasabi ng Master Fairy, kaya naman nanahimik na lang siya at pinakinggan ng mabuti ang sinasabi ng Fairy. Dagdag pa ng Master Fairy, ang Phoenix Void Sky Technique ay isang body technique na ginagamit para mapahusay ang bilis. Hanggat mayroon kang sapat na mga beast core bilang enerhiya, maaari itong sumipsip at mag-evolve. Sa paunang yugto, maaari itong sumabog na may 100 beses na bilis, at kapag umunlad hanggang sa engranding pagkumpleto, maaari itong lumipad sa napakabilis na bilis na maihahambing sa isang Earth-rank body technique. Matapos sabihin ng Master Fairy ang sekreto ng Lebro ay nagpaalam na siya kay Luhaw na babalik na siya sa pagtulog. Nakangiti namang sinang-ayunan ni Luhaw ang sinabi ni Master Fairy. Ngunit sa hindi inaasahan ay may nakita siyang babae na binubuli ng dalawang hangal na si Luzon at Luhu. Narinig pa nga niya ang sinabi ni Luzon na Fang Yun, talaga bang tinatanggihan mong tanggapin ang pagmamahal ko? Dagdag pa ni Luzon, nakikita kong may kaakit-akit ka, payo ko, tanggapin mo ako kaagad. Sinabi din ni Luhu na sa katunayan, ang aming pamilyang Lu ay hindi madaling guluhin. Sumagot naman ang magandang babae na ikaw ay hindi karapat-dapat. Pinipili ni Fang Yun ang mga lalaki anuman ang background. Dagdag pa niya na at nakatutok na ang mga mata ko sa isang tao, ang hawlo na nakatayo laban sa law enforcement hall. Mayroon ka bang tapang at pakiramdam ng hustisya? Sa mga narinig niya kay Fang Yun, ay nahulog ang hawak niyang lebro na nagdulot ng ingay. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. At nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday, maraming salamat mga Emperor.